Welcome back sa ating channel. Naging mainit nga sa hindi umano sa mundo ng social media. Tila matatandaan natin itong si Ka-Eric na ito ay dating tiwali ng mga gobyerno. Ngayon nga ay nagbalik loob ito ng matagal at talagang isinisiwalat nga ang mga protector at ng mga mastermind ng mga aktivista at makakaliwang grupo na sumisira sa buhay ng mga kabataan. Ngayon nga ay talagang isiniwalat nga ang Makabayan Black at ang mga kanilang ginagawa. Matatandaan natin ng pambibilog nila sa mga kabataan at talagang maraming naiinganyo nga dito. Kaya naman talagang maraming nasisira ang buhay ng mga kabataan na ito dahil kung titignan natin, napakagaling ng kanilang taktika na talagang pagwawash out sa mga bata sa musmus na edad ay talagang kinukuha na nila ang kanilang loob at linalagyan na ito ng kontra government. Dito nga natin makikita mga kaibigan, kaya naman talagang maraming aktivista ng mga kabataan na sumisira mismo sa bansang Pilipinas at kawawa ang kanilang pamilya dahil nga sa mga kabalbalan na ginagawa ni Raul na ito, ni Castro at ng mga iba pa. Tulad nga ng isiniwalat ni Ka-Eric na talagang dapat imbestigahan at sibakin sa pwesto ang mga ito. Ngunit bakit hindi nila matanggal-tanggal? Dahil di umano mas mataas rin ang kanilang mga protektor dahil ang pamahalaan ngayon ay mas korap pa sa mga korap na opisyalis noon. Dito natin mapapansin mga kaibigan na normal ang korap sa government. Ngunit ito ang nakapagtataka dahil mismong harap-harap na pinagnanakawan ang bansang Pilipinas dahil nga di umano sa mga pulpolitiko na nakaupo ngayon sa ating pamahalaan na sila pa mismo ang protektor ng mga smuggler at mga hoarders sa bansang Pilipinas. Well mga kaibigan, para nga sa karagdagang impormasyon, panoorin nga natin ang buong video. At kung bago ka lamang sa aking channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa sulit viewers natin dyan, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. Okay. Tingnan yung ginagawa niya as VP Sara, guys. Tingnan niyo as Vice President siya. Lahat ginagawa niya, ang dami niyang programa. Silipin niyo po ang OVP, guys, page. Ang dami niya pong programa. First time pong nangyari yan sa Philippine political history na meron pong isang Vice President na ang dami po talaga niyang ginagawa, guys. Totoo yan. Silipin niyo. Kung nagdududa kayo, kung nagtatrabaho ba ang Vice President natin, silipin niyo. Mas marami pa nga siyang trabaho kasi sa President eh. Para siyang President, si Vice President Sara Duterte. Parang ganun yung tingin ko sa kanya. Kasi po marami po siyang ginagawa mga kaibigan. Yung mga iba dyan, akala nyo kasi wala siyang ginagawa dahil bulag kayo. Nakapikit kasi kayo eh. Buksan nyo inyong mga mata para makita nyo kung gaano po kasipag yung Vice President natin. Ang dami po niyang programa sa kanyang as Department of Education, no? Biro mo, hawak niya ang DepEd, mga kaibigan. Hawak din niya ang NTF-ELCAC, no? Vice President pa siya, Sus Mariosa. Di ba, hindi pa kayo sige, okay lang naman bumabatikos kayo dyan, no? Batikusin nyo siya ng batikusin. Yung iba nga, binabastos pa nga siya, eh. Kahit Vice President natin, binabastos pa nila, di ba? Pero sa akin lang, guys, no? Tingnan nyo na lang yung bright side. Tingnan nyo yung magandang ginagawa po ng ating Vice President Sara Duterte. Kahit sabihin nyo na hindi pa siya ready. Di ba? Sinasabi may nakita ko kanina, sabi, hindi daw siya ready to become the president. Masyado naman kayong advance. 2028 pa po ang eleksyon, ha? Take note. 2028 pa. Relax lang kayo. Di ba? Sasabihin nyo, hindi siya ready maging president. Bakit ikaw? Ano bang ginagawa mo? Wala kang ginagawa eh. Di ba? Kaya nga siya nag-vice president para maging ready siya for 2028. Yan ang tingin ko dyan. Di ba? At least, meron siyang napagdaanan as vice president. Meron siyang experience. Kasi yung iba dyan, bigla na lang tumalon. Ayan, sapol, sabog.
Di ba? Si Vice President Sara Duterte, magpasalamat tayo. Naging mayor yan. Tapos naging Vice President pa. Vice President pa siya ngayon. Plus, kung tatakbo siya sa 2028, perfect na po siya, guys, to lead the country. Dahil ang pagiging Vice President, tandaan nyo, guys, para ka na ring presidente niyan kung ikaw ay nagtatrabaho. Pero kung ikaw ay tamad, katulad ni Lutang, katulad ni Kakampwet, tamad, wala man lang ginagawa, kasi Vice President ka, walang ginagawa, yun talaga, walang kwenta yun. Pero ito si Vice President, guys, itong si Vice President Sara Duterte, ang dami niyang trabaho. Sana po naintindihan nyo. Pero wag nyo naman sanang sabihin na hindi siya pwedeng maging president. Bakit? Sino bang gusto nyo maging president? Si Tambaloslos? Sige, si Tambaloslos na lang kayo. Kung gusto nyo, sabi nga ni Pangulong Duterte, sige, inyo na yan. Tambaloslos, tayo na yan. Sige, sayo na yung pwesto na yan. Bahala ka na sa Pilipinas, Bahala ka na sa Pilipinas, Tambaloslos, ngayon pa nga lang puro na palpak yung pamumuno ni Tambaloslos, Binibuild up lang siya ng mga makaliwa. Kasi sa buwatan kasi yan, Hay nako. So, yun po mga kaibigan, kung ako tatanungin nyo, si VP Sara po, para sa akin guys, kahit ngayon siya mag-umpisa, pwede na po siyang maging Pangulo. Yan po ang take ko. Opinion ko yan, Walang ko kontra. Sabi ko, opinion ko, mamaya kontrahin nyo na naman ako. Gumawa din kayo sarili nyong opinion. Pero kung ako guys, kidding aside, si VP Sara po, she is totally ready to become the President of the Republic of the Philippines. Yan ang totoo dyan, para sa akin. Okay? Pero kung ayaw nyong tanggapin, bahala kayo sa buhay nyo. Alright, mga kaibigan, punta na po tayo sa ibang topic. Ako, ito na po, si Mayor Magalong. Salipin na po natin, mga kaibigan. Ako, excited talaga ako kay Mayor Magalong, Iba talaga si Mayor Magalong, mga kaibigan, Di ba? Silipin po natin si Mayor Magalong, mga kaibigan. May dala po siyang good news. Ano ba yung good news niyan? Foodinet. Okay, ang good news po, mga kaibigan, ito po, a mayor opens doors for youth to join in decision-making, mga kaibigan. Binuksan niya po para isama or isama ang mga kabataan, mga kaibigan, para sa decision making. Ibig sabihin, ayaw na niya sa trapo. Tanggalin lahat ng mga trapo, ibasura yung mga trapo. Kaya ang sabi po ni Mayor Magalong, guys, hindi ako trapo. Ito po, panoorin po natin, mga kaibigan. Alam mo, wala akong indikasyon, wala akong intention kung bakit ko sinasabi ito, ginagawa ito. Okay. It has nothing to do with your political agenda. It is just something that I believe is the right thing to do. People should start to be aware that's what is going on. Dapat malaman nila kung ano yung totoong nangyayari. Dapat malaman nila na anong epekto sa kanilang buhay ang korupsyon. Kailangan na nating wakasan to, tapusin na to. Kailangan na nating hinto para talagang makabangon ng Pilipinas at meron tayong maayos na gobyerno na ipapamana sa ating mga anak at sa mga apo. Yun lang. Okay. Wala akong intention. Tatakbo ko sa Diyos ko, hindi pa nga election ngayon Layo-layo pa election Layo pa. Hindi po ito. Ako sa pang-senator, tatakbo ko para pang-presidente. Diyos ko. Yan ang pag-iisip ng mga trapo. Makikita mo kagad anong pag-iisip ng trapo. Pasensya na kami. Hindi po kami trapo. Boom! Ayan hindi po kami trapo. Napakaganda ng sinabi ni Mayor Magalong. Hindi po kami trapo. Totoo naman yun, guys. Ang dami pong trapo. Kaya po, katulad ng sa Congress, guys, ang dami na dyan. Paulit-ulit na lang sila dyan. Yun pala, ang laki pala talaga ng extraordinary expenses, mga kaibigan. Sobrang laki po talagang pera, guys.
Di ba, kwento na nga ni Mayor Magalong yan? Meron silang 1 billion sa bahay nila. Kahadero, di ba? Ibang klase talaga. Kaya pala sila nag-aagawan sa pwesto dyan. Ha? Gagawin nila lahat para lang manalo. Di baling gumastos ng gumastos. Kailangan sila makaupo. Yun pala, ang lalaki para talaga ng pera dyan sa loob, mga kaibigan. Kaya itong si Mayor Magalong, guys, sabi niya, hindi ako trapo. Wakasan na yung trapo na yan. Ngayon, mga kaibigan, ito po, mas maganda tong good news na dala niya, guys, ni Mayor Magalong. Patungkol po ito sa mga kabataan sa Cordillera po, no, sa Baguio, no, sa Baguio. Ito po ang plano niya, guys. Napakaganda. Super ganda. Alam mo si Mayor Magalong, pwede rin siya maging Vice President no, ni VP Sara, no? Kung tandem sila. Alam ko maaga pa, no, pero parang ano ko lang, no, parang nakikita ko lang, guys, pag sila ang nagtandem, no? Mukhang perfect talaga yun. Hindi naman perfect, no? Pero maganda po ang magiging resulta kung sila po ang magtandem. Ano ko lang, opinion ko lang yun, Kasi nakikita ko nga kay Mayor Magalong, guys, decisive din siya, mga kaibigan, eh. Kung ano yung sinabi niya, yun talaga sinabi niya. Kung ano yung pinaglalaban niya, tinatayuan niya, mga kaibigan. Hindi po siya umuurong. Ipinaglalaban talaga niya. In fact, yung expose niya sa Congress, di ba? Na lahat po ay talagang nawindang, no? At may isang kongresistang bumiyaik ba? Ayan na naman tayo, pumiyaik. May isang kongresistang ano ba yung sa Tagalog pumiyaik? Nakalimutan ko na naman. Umano ba yung piyaik pa, pumiyaik. Kalimutan ko na naman. Ano ba yan? Puro Bisaya na tayo dito. Di ba? May isang kongresistang nag-react, mga kaibigan, dahil sa sinabi niya. Wala namang minention na pangalan si Mayor Magalong, pero yun na nga yun, guys, eh. Yun pala, totoo pala talagang may ganon. Di ba? Nung nalaman natin, nung nagkabistuhan na sa Congress, itong inexpose ni Digong tsaka ni Sas, doon natin nalaman, guys, na lahat pala ng sinasabi ni Magalong ay totoo. Ito pang si Harry Roque, nagsalita din, wala na. Confirm talaga na meron talagang nasaktan noong mga panahon na yon. Alright, ito guys, panoorin lang po natin si Mayor Magalong, mga kaibigan, sa kanyang magandang balita. Okay? Ito ang totoong good news. Pumiyok pala. Nakakalimutan yung pumiyok din. Ilista ko na nga yan. Pumiyok ba? Pumiyok. Nasaktan kasi kaya pumiyok eh. Ito na po, mga kaibigan, si Mayor Magalong. Nakikita ang susi ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong. Hoy, si Mayor Magalong. Magalong ang mga kabataan para sa maunlad na bukas, partikular na sa syudad ng Baguio. Kaugnay nito, isulong ng alkalde ang youth leadership and empowerment para sa mga susunod na leader ng bansa. Narito ang balita ni Kyrie Gaspe. Naniniwala si Mayor Magalong na kinakailangang bigyang motibasyon at hikayatin ang mga kabataan na maging leader ng bansa at ibahagi ang kanilang kaalaman para sa ikaunlad ng buong komunidad. Sa panayam ng SMNI News kay Baguio City Mayor Benjamin Magalong, hangarin nitong matutukan ang mga kabataan na maging bahagi ng lokal na pamahalaan bilang mga bagong leader ng bansa. Ayon pa kay Mayor Magalong, nais nitong basagin ang nakasanayang tradisyong tanging ang matatanda lang ang may kakayahang mamuno at magdesisyon dahil naniniwala siya sa kakayahang kayang ipamalas ng mga kabataan lalo na sa lungsod ng Baguio. Kaya nga I'm talking to different tribes, Kalinga, Benguet, Kangkanay, Ibaloy, Kalangoya, Ikalinga, sa Mountain Province, at the same time sa mga taga-Ifugao. Paano ko na ngayon yan? Binabasag ko na yung cultural tradition na yan. It's about time that they should allow young leaders, they should empower young leaders, young people, and mold them to become young leaders now. Dahil dito, kinakailangan umanong isali ang mga kabataan sa mga aktibidad at oportunidad gaya ng sangguniang kabataan. Nilinaw naman ni Magalong na hindi siya galit sa matatandang politiko bagkus naniniwala ang punong lungsod na ngayon ang panahon upang mabigyan ng pagkakataon ang mga kabataan na paglingkuran ang mamamayan at bansa. At the forefront of all this,
strategic focus namin, innovation, this sustainability, resiliency. Ang nasa harapan yan, people who are taking the lead are young people. Kaya nga gusto namin na more young people to be part of local government. More young people to be part of political leadership ng Baguio City. Dagdag pa nito na target ng Baguio City na mag-invest sa mga kabataan upang masasay ng kanilang kaalaman at kakayahan nang hindi napapabayaan ang mga nakatatanda. When you talk to young people, you can basically sense the energy. They're very courageous. They have a different outlook or perspective of their environment and the world. They're drivers of social change. They are very outspoken. And they're innovative. They believe in change. They want to make a difference. Usapin mo sila, let them explain. Talk to them about innovation, they understand it. Talk to them about the mga what do you mean by incubation? Naintindihan nila. You discuss with them sustainability, naintindihan nila. You discuss with them resiliency. So kanino tayo mag-invest? Diba? We invest on the young people, but we have to make sure that we take care of our elders, our senior citizens. Inaasahan naman ni Mayor Magalong na sa susunod na eleksyon sa taong 2025 ay kalahati sa magiging leader ng lokal na pamahalaan ng Baguio ay magmumula sa sektor ng mga kabataan. Para sa Diyos at Pilipinas kung mahal, ito si Kyra Gaspe, SMNI News, North Central Luzon. Oo, sa espiritu ng patas na pamamahayag, lantaran namin kinakongratulate ang inisyatiba na yan ni Mayor Magalong na nakatutok sa youth empowerment sa kabataan and youth leadership development and patriotism. Maganda po yung inisyatiba na yan, Mayor Magalong. Pero mas lalong magiging maganda yan kung ang Anak Bayan at ang mga League of Filipino Students at ang Cordillera People's Alliance na mga known operatives of the CPP, NPA, NDF na gumagapang sa pagre-recruit ng kabataan sa Baguio schools ay atin din pong sitahin at mapupuna sila ng inyong program. Agree kami. We are very supportive of the initiative of the Mayor na dapat may youth empowerment, may leadership program na nagmamahal sa mamamayan. Agree. We will support that. Idagdag na rin po natin, Mayor, itong 4 na designated na mga terrorist individuals na nandyan po nagtatago sa Baguio City. Wendell Bulingit, Jennifer Awingan, at si Steve Tauli, at saka si Sara Dickens yata ng isa, pang-4. And yung asawa ni Casilaw. Si May pero taga-Davao. Nagtago sa Malaysia. So, mga kababayan, ulitin po namin ang nagre-recruit ng kabataan po at gawing NPA nagsisimula sa front organization ng CPP, Kabataan Party, ni Raul Manuel at ni Sara Ilago, ang Anak Bayan, ang League of Filipino Students, at pati po ang mga network na binubuo nila. They are not for youth building and empowerment. They are for youth destruction and destruction of the country. So we support and give our congratulations to the effort of the good mayor of Baguio City, at we pray na sana ma-extend ito, including security awareness and briefing that will empower the youth to really become informed and properly in the context na sila'y nakakaalam kung ano ang modus operandi ng CPP, NPA, NDF sa pagre-recruit sa schools, universities and colleges para hindi na mamayagpag ang mga grupong ito na pilit po na nag-ooperate dyan sa Baguio City. Yun, palakpakan po natin si Mayor Magalong, mga kaibigan. Ang galing talaga. Ang galing po ng kanyang ng kanyang programa, guys. Yung kanyang idea, no, para po ito sa mga kabataan, no, lalo na sa Baguio. Yes, Igorot Pride, no, Igorot Pride, mga kaibigan. Napakagaling talaga ni Mayor Magalong. Sana po talaga mabigyan pa siya ng maganda pang mga para at least kung tumakbo man siya, sana kung tumakbo naku, magandang yan, magandang tandem yan. Ibang klaseng tandem yan, mga kaibigan. Sana lang. Hindi naman tayo no? Pero sabi nga nila, yes, no, good tandem, both may pagmamalasakit. Yan kasi ang kailangan natin, guys, pagmamalasakit. May malasakit sa tao. And this initiative of Mayor Magalong is really something that we support because at the NTF-ELCAC and SMNI, and on the buong Pilipinas na against the CPP, NPA, NDF,
maybe 100% of what we do is for our youth. No? We really stick our necks out at ibinibigay natin ang buhay natin dito sa ating mga future generations and the youth kasi sila ang tinarget ng CPP, NPA, NDF at nagawa nila yon sa mga prenting Anak Bayan, LFS na namamayagpag sa Baguio. Yes. No? So, very wonderful that the mayor is spearheading this and as a sign of his sincerity, he should run after the fronts of the CPP, NPA, NDF that we mentioned, and I'm pretty sure he knows who they are because he is the, I don't know if he's still the head of the RTF-LCAC. No? So, But he was once a 2-star general of the PNP. So he knows this. So, Mayor, we'll wait for you to dismantle that CPP, NPA, NDF machinarya inside Baguio City. Because that is the truest sense of achieving youth empowerment and leadership and patriotic duty of the youth to defend our country and our people, not to destroy it the way these front organizations of the communist urban operators are doing. And that's not red tagging because there is no such thing as red tagging. No, all our courts have already said that there is no danger to life, liberty, and security when we say that Anak Bayan, LFS, CEGP, etc. are fronts, are terrorist fronts of the CPP, NPA, NDF, and that in fact it is of great value. It is essential that we identify them kasi dyan sila naloloko at dyan, Mayor, nagkandamatay ang mga anak natin. Yun. Ayan. Very good. At sa atin naman, dagdag impormasyon lang din yun. Nagbibigay lang din tayo ng advice. And we support. Oo. Siyempre naman ka, Eric. Kabataan yun ka, Eric. Malapit sa puso natin yan. Of course. Di hahayaan ni Mayor Magalong na ma-infiltrate talaga ng CPP-NP. Alangan naman, isinusulong mo nga ang karapatan ng kabataan kung paano mo mamamaximize ang kanilang kahusayan. Di ba, Eric? Tama. Hindi hahayaan ng ating Saka mas maganda yung may tarpaulin talaga dyan sa Baguio na nagsasabi na persona non grata ang CPP, NPA, NDF. Tsaka napakaganda kung nandyan yung mga pangalan ng Anak Bayan, LFS, Kabataan Party List, Gabriela Alliance of Communist Teachers, CPP, NPA, and maliwanag. Then they will no longer prey on our children. At saka kinondina niya na, ma'am. Di ba? Yung CPP, NPA, NDF, di ba? At sabi niya, hindi niya hayaan na ang Baguio City ay pamumugaran ng CPP, NPA, NDF. Tama po. And we assume that that proclamation or declaration of the Mayor Magalong, extends towards the front organizations. Yes. And again, Mayor, by necessity. mag-iingat po tayo sa mga front organization na ina-identify natin dahil hindi po yan ordinaryo. No? Kaya ganito na lang po yung gusto naming mangyari na i-identify at kung pwede nga persona non grata para po buong-buo talaga yung ating pagtitiwala dyan, lalo na sa laban sa CPP, NPA, NDF. At sa puntong ito naman ka, Eric. At saka padagdag. At saka pag ginawa ni Mayor yon, Mayor, kasama mo ang buong Pilipinas dito. No? Magpapasalamat ang buong Pilipinas pag nagawa mo yan. Listen na 30 seconder. Sapagkat ang Baguio City, Frank, ay isa sa mga main urban area of operations. Beloved by the Filipino people. But sa CPP. Alright. Why again? Sapagkat malalaki ang mga universidad nito. So, yung cadre development, cadre recruitment malaki. Baguio. Baguio State, St. Louis. Yung Baguio University. Ayan. Yep. At Franco, Ma'am Lorraine, Eric, sa uling bahagi ng ating talakayan. Tungo naman tayo dito sa isang artikulong inilathala ng isang pahayagan na hindi ko nalang papangalanan pero ito ay nagiging boses. Inquirer.net. Okay. Na ang kapatid ni Speaker Martin Romualdez ay siyang asawa ng pinaka-COO ng Inquirer, si Philip Romualdez. Ang asawa pala mga kaibigan, ang COO ng Inquirer. Asawa po ni Tambaluslos. Di ba tama? Tambaluslos? Ulitin natin para po maklaro natin, guys. Ulitin natin. Inquirer.net. Okay. Na ang kapatid ni Speaker Martin Romualdez ay siyang asawa ng pinaka-COO. Kapatid daw ng mga Romualdez, ha? Kapatid ni Romualdez, asawa daw nung ng Inquirer. Tingnan niyo mga kaibigan. Kaya po hawak nila ang Inquirer eh. Tingnan niyo yung mga balita na Kaya pala Tambaluslos din pala.
inquirer si Philip Romualdez. Ang title is Onion Skinned, Certainly Not Castro or Her Makaban Black Colleagues. So isinulat ito, Sige, I go. think this is to address ang sinabi ni Davao City Representative Paulo Duterte na sabi niya, public servants should not be onion-skinned and should not make use of his right as a tool to silence critics. So sabi dito, Go. first, yes, a public servant must not be onion-skinned or thick-faced, like having no shame at all in their corruption or entitlement for privilege while people are jobless, hungry, and rights defenders are persecuted. Second, ito naman, minention si Pangulong Rodrigo Duterte Go. kaugnay doon sa pagbabanta Grave threat daw. Oo, kay Franz Castro. Tapos sabi dito, dapat daw si Pangulong Duterte, he must be lucky enough that the National Bureau of Investigation did not hastily nab him the way they did to a teacher who offered 15 million to anyone who would kill Duterte. Dapat naman talagang aristuhin yung teacher. Kaya malayo naman Bakit? Layo. Presidente yung kanyang tiniriteten. At pangalawa, hindi komunista si Duterte. At pangatlo, hindi niya layunin na pabagsakin ng gobyerno. Dapat lang si Franz Castro ibulgar ng dating Pangulo. Obligasyon niya yan bilang state leader or senior elder of the state. So maling-mali yung inquirer na yan. Hindi siya, siya letter to the editor siya at ang nagsulat ay si Norma Doliaga, Kapatirang Simbahan para sa Bayan. Sa pangalan pa lang alam na. CPP ito. Oo. Ito Alam sige na. ituloy ko. Hindi pala onion skin, sobra lang siguro ng kapal. Sabi, ACT Teachers Representative Franz Castro and her colleagues in the Makabayan Bloc are not onion-skinned. They are uncompromising in their principled position against confidential and intelligence fund that Vice President Sara Duterte sought amounting to 650 million. Miss Norma, dangerous yung iyong logic. Uncompromising. Uncompromising. Principled position. Really now? Ang kanilang sinira na programa ay programang lulutas at tutulong sa pagsugpo ng recruitment ng kabataang Pilipino papunta sa Communist Terrorist Insurgency Group, sa Communist Terrorist Group. Paano naging tama na tinanggalan mo ng pondo ang isang programa at ang isang ahensya ng gobyerno like DepEd na ang layunin i-protect at isalba ang kabataan mula sa mga pangil ng pangre-recruit at radikalisasyon ng CPP, NPA, and DEP. Ang lohika ng letter writer na yan, kung siya man yan talaga si Norma, ng grupong ngayon ko lang narinig, mukhang bagong tayo ito ng CPP, NPA, and DEP, logic yan ng Communist Party of the Philippines. Baka bagong pagkatao to. Hindi, at saka ang sasabihin mo na ang isang urban operative na si Franz Castro ay principled at uncompromising ang position sa confidential funds. Hindi pa-explain mo muna sa kanya, Ma'am Norma, kung saan niya ginamit ang extraordinary funds at saka yung bilyones na ginamit nitong Kamatayan Block, saan nila nilagay ito? Kasi alam namin, sinasabi na ni Eric na tsaka mga dating kadre na binigay ito sa terorismo. So ano pinagsasabi mo? Natatawagin mo ang isang operatiba ng isang teroristang organisasyon na uncompromising at principled. Anong tinira mo? Correct. Ituloy ko? That the halls of power in Congress have corrupt and arrogant lawmakers is not something new or surprising. We have been accustomed to that. The representatives of the people in the legislative do not actually manifest the desire of the people for meaningful change. A mother in an urban poor community once said, elections come, elections go, but our lives remain miserable. After the elections, we are already forgotten. Nothing has changed. The prices of goods are increasing, the wages do not suffice our needs, and we still beg for resources when a family members get sick. We need more lawmakers who are nationalists, pro-poor, and pro-people. Those who have no interest other than to serve the people, even if would mean being red tagged or their microphone muted. They have exemplified what it takes to be representatives of the people. Wrong. They knew that the confidential funds must be questioned, as the money could be best invested in social services with transparent accounting and reporting. You skipped a beautiful you skipped a funny paragraph. Okay, go. The recent budget hearing has brought to the fore who among the lawmakers have shown a genuine desire to serve the interests of the taxpayers and the people. The Kamatayan Block lawmakers, Arlene Brosas, Raul Manuel, and Castro, they are like the light that shines courageously as darkness tries to snuff out the flame of truth and righteousness. Kabaliktaran, ang dala ng tatlong ito ay kamatayan at karahasan ng mga anak namin at ng buong Pilipinas dahil sila ay mga urban operatives ng isang teroristang organisasyon na walang idinulot sa bansang ito ng kabutihan, bagkus puro kasamaan. Ano pinagsasabi mo? At ang choice of words nitong letter sender na binigyan ng pagkakataon ng inquirer na talagang makita ang kanyang linya pro-poor. Na mga sinasabi nila, nationalist,
Mga salita po ito at pananalita na ginagamit sa loob ng CPP, NPA, NDF. Sandali. Halatado. I take great exception in calling these three pro-poor. Sila ang nag-create ng extreme poverty sa buong Agree. Pilipinas at binabaldado nila ang mahihirap dahil yan ang design ng CPP, NPA, NDF. Hindi lang simpleng kahirapan ang gusto nitong teroristang organisasyon na ito, na ang mga operatiba ay ang tatlong yan. Correct. Ang gusto nila yung talagang extreme poverty na hindi na generational, na ipapasa mo na lang sa mga anak mo ay ang kahirapan at pagka-ignorante mo. Yan ang ginawa ng tatlong yan. Ma'am, delikado po itong letter na ito. Yes. This is a poison letter na ipinablish ng Inquirer. Bakit? Tatawagin mong principled, nationalist, pro-poor leader sa loob ng Kongreso si Franz Castro, Raul Manuel at Arlene Brosas. Excuse me, Miss Norma, hindi mo ba napagtanto na ang grupong ito ang daming namatay na kabataan na pinagre-recruit mula sa kanilang organization? At itong mga organization na ito ay known and exposed namin unless, Ma'am Norma, pasubalian mo ang aming mga sinasabi dahil ikaw ay may alam tungkol sa CPP, NPA, NDF. Libo-libo kaming nagsasabi na ang grupong ito ni Franz Castro, ni Raul Manuel at ni Arlene Brosas ay binuo ng Communist Party of the Philippines para mag-infiltrate sa gobyerno. Kumuha ng pondo, gumamit ng poder at kapangyarihan at magwasak ng gobyerno mula sa loob ng gobyerno. Paano naging nasyonalista yan? Paano naging makabayan yan? Paano naging interes yan ng mamamayang Pilipino? Kita mo, every time binumba ng NPA, at ano ang role ng mga dyaryo na katulad ng Inquirer sa propaganda ng isang teroristang organisasyon? para magkaroon ng legitimacy ang propaganda material, ipapasok nila ng CPP, NPA, NDF sa mga mainstream media. Tapos gagawa nila ng editorial, letter sender, at kapag na-publish ito, sasabihin nila, kita mo, pinatulan kami ng Inquirer. So ibig sabihin may punto at tama ito. Ano ang target dito? Sino ang target audience dito? Ang target audience niyan, ma'am, ay mga kabataan. At number 2, yung mga professionals na nakakabasa nito. At ang number 3, ang target po niyan ay pahiya ang ating mga officials na lumalaban sa CPP, NPA, NDF para hindi halata, ipinasok nila as letter sender. Pero the sounds, the terms, and the style of approach of propaganda, kopyang-kopya sa linya na ginagawa ng CPP, NPA, NDF. Nabasa na namin yan. Yep. At ito talaga ang standard ng sinasabi nating paggamit sa mga media natin para sila ang magsilbing takip at tungtungan para ma-amplify at ma-justify ang atake sa ating government at sa mga official. At saka nakikita ko din na isa pa, no, one more point, nakikita ko din dito sa sulat na ito, gusto niyang i-divide, no? I-divide na i-isolate ang former president at ang vice president sa Kongreso at mag-away-away. Diba? Yan, nakikita ko yan eh. Okay. At nagamit siya ng deception. Deceptive words. Nationalist, pro-people, pro-poor. Far farthest from truth. Siguro itong pangalan na ito, no, itong Norma Doliaga, baka kapatid dito ni Marco Valbuena. Pwede. Anong organization nila, Miss Ina? Ma'am? Kapatirang Simbahan para sa Bayan or Kasimbayan. Sa pangalan pa lang. Bagong ano ba to? Bagong organization. Kasi ginagamit, Frank, dati, dalawa. PCPR, Promotion of Church People's Response, at yung isa ay Dito nga natin makikita mga kaibigan ang karumal-dumal nga ng ginagawa ng mga aktivista na ito at mga black propaganda sa bansang Pilipinas, lalong-lalo na di umano sa pagsisira nila sa buhay ng isang tao. Kaya naman dapat silang imbestigahan at talagang parusahan at ikulong ang dapat ikulong dahil nananaig na sila sa bansang Pilipinas at dumadagdag pa ang pamahalaan ngayong administrasyon na ito na puro korap ang kanilang ginagawa at pangungulimbat ng kaban ng bayan. Kaya tuwang-tuwa ang mga aktivista na ito at makakaliwang grupo na sumisira sa bansang Pilipinas dahil success ang kanilang naisip. Well mga kaibigan, kung kayo ang tatanungin ano ang inyong mga opinyon, just comment below sa ating comment section at ating pag-uusapan.